Magandang araw sa iyo, by Joyet, at sa mga tagapakinig ninyo. Tawagin mo na lang akong pangalang Gary, Tobong Samar. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo tungkol nung bata pa ako. At maging hanggang ngayon, sariwa pa sa isipan ko ang mga pangyayari. Isang gabi, nagkayayaan ang mga barkada ko na dumayo sa sayawan malapit lang sa amin sa kabilang barangay. At nang dumating kami sa sayawan at naisipan naming bumili ng alak papuntang tindahan. At pagkabalik namin sa sayawan, inumpisahan na namin ang tagayan at lumipas ang ilang minuto. Medyo tinamaan na kami sa iniinom naming alak at maya't maya niyaya ko mismo ang aking barkada na sumayaw. Maraming tao, by Jojit, ang nakapaligid at sumasayaw. Pero by Jojit, iba ang napapansin ko sa dami ng tao. Meron isang dalagang panay tingin sa akin. At nang lingunin ko naman, bigla siyang bumaba ang ulo niya para bang nahihiya. Pagkakita ko sa isang babae, by Jojit, ay sobrang bang napakaamo ng mukha niya. At nang lingunin ko siya ulit, at sabay yuko ng mukha niya na tila ba nahihiya siya. Lumipas ang ilang minuto, by Jojit. Umupo kami ng kasama ko sa upuan. Sumapit ang oras na tila ba uwi na kami dahil nga madaling araw na ng mga barkada ko. Tamang-tama, by Jojit, pag-akaalis namin, saka din sila umalis ang dalawang babae na nakita namin sa sayawan. Mukhang swerte nga naman, sambit ko. At walang paligoy-ligoy, nilapitan ko sila kasama yung kaibigan niya. At pagkaharap ko, nagpakilala ako sa kanya. Sabi ko, "Hi, hello, ako pala si Gary," na may kasamang hiya. Sambit ko naman sa kanila. At sumagot naman siya at ang sabi niya, "Hi, ako pala si Jane." Sambit niya na may kasamang hiya. Tinanong ko sila kung may kasama pa ba silang iba maliban sa kasama niyang isang babae. At ang sagot niya ay wala na, kami lang dalawa ng kaibigan ko. At sumagot naman ako, ay tamang-tama, pauwi na rin kami. Kung okay lang sa iyo, ihatid ko namin kayo. Sambit ko naman. Maya't maya, sumagot naman ito si Jean at ang sabi niya, kayo kung okay lang sa inyo, baka mapagod kayo dahil malayo-layo yung payong sa amin. Sagot ni Jean. At ang sabi ko naman, ay walang problema sa akin. Sanay naman ako sa mga malalayong lugar, lalong-lalo na sa mga bukid. Dahil ako sanay ako sa bukid. Sambit ko naman. Maya't maya nga, by Jojit, naglalakad na kami. 4 kami kasama yung kaibigan ko at kasama din ang kaibigan ni Jean. So bali tamang-tama nga naman, dalawa kami, dalawa rin sila. So yung kaibigan ni Jean, bali diniskertian na rin ng kasama ko. Habang naglalakad nga kami, by Jojit, tila yung buwan maliwanag nung gabi na yun. So habang naglalakad nga kami, ang dami kong tinatanong about kay Jean, na kung ganito nga, kung may syota na ba siya, hindi ba magagalit ang magulang niya. At sumagot naman si Jean, by Jojit, na ganito, na yun nga, wala siyang syota maliban doon sa magulang niya. Sambit ni Jean. At nang palapit na kami sa bahay nila ni Jean, by Jojit, malayo pa lang, hindi na kami pinatuloy. Gary, hanggang dito na lang kayo dahil baka makita kayo ng magulang ko, lalong-lalo na yung papa ko. Sambit ni Jean. At nirespeto ko naman yung decision ni Jean, by Jojit. At ang sabi ko naman, okay lang, maaari bang mag-akit ligaw sa inyo? Sabi ko naman. At sumagot si Jean, by Jojit, at ang sabi niya, bago mo pa lang ako nakilala at bago pa lang kitang nakilala, di ko pa alam kung ano yung pagkatao mo at di mo rin alam kung ano yung pagkatao ko. Kung talagang seryoso ka,
Magantay ka ng panahon. Sambit ni Jean. Natulala na lang ako by Jojit sa sinabi niya na di ko alam kung kinikilig ba ako or di ko alam ang gagawin. Dahil nung araw na yun, parang gusto kong iikot yung panahon, madaliin ang oras. Kung darating man ang pagkakataon na yun. So mga kabayan, antabayanan nyo ang part 2 dahil gagawin pa lang natin yung part 2. Sana nag-enjoy kayo sa mga pakikinig ninyo about ni Gary and Jean. Kaya nyo mga kabay kung ano ang love story, kung magkatuluyan ba sila ni Gary and Jean.